higit pa sa pilak, higit pa sa ginto. Babasahin ko po ang nakatala sa aklat ng mga gawa. Kapitulo 3, babasahin ko po talatang 1 hanggang 5. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila at sa pag-asang siya'y lilimusan. Ako muna ititigil doon. Sana po sa atin, ay sa ating pagbabasa ng Biblia ay ugaliin po natin maging mausisa. Kasi mas higit nating ma-enjoy ang salita ng Diyos kung tayo ay mausisa. Paano kung mausisa? Kunwari, sa unang talata, ang sabi na basa natin, alas 3 ng hapon, ang oras ng pananalangin. So, ang pwede mo itanong sa siguro yung naririnig naming oras ng panalangin today probably came from that. Na noong unang panahon, alas 3 nga ng hapon ang pananalangin. Sa talatang 2, sabi sa pintuan, tinawag na Pintuang Maganda. Ay siguro ang ganda talaga ng pintuan na yan sa templo. And maaaring maisip nyo, siguro meron ding hindi kaganda ang pintuan. Isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Bakit nilagay pa na from birth ay lumpo ang tao nito? Probably to give weight na ang isinilang na may kapansanan ay napakahirap na ito ay mapagaling o maibayo ang kanyang kalagayan. Since birth, na-imagine niyo po ang bigat ng kanyang kalagayan. Ito ay bata na hindi nakalaro, hindi tinuruang maglakad o dinabayang lumakbo sa kanyang buong buhay. And then nakita ni Pedro ni Juan ang lumpungang ito. Tinitigan siya. Tinitigan nila ang nanghihingi ng limos. Pansin niyo po ba na pag may lumalapit sa inyo humihingi ng limos, this you rarely do. Hindi niyo sila tinitigan, di po ba? Sabi ng kaibigan ko, hindi ko sila tinitigan ng mata sa mata. Sabi ko sa kanya, siguro nahihiya ka, piso lang yung binibigay mo, sabi ko. But then nagsabi niya, hindi kasi ayaw ko siyang makita ng mata sa mata. Baka ma-hypnotize ako, ibigay ko lahat ng pera ko. Di po ba? May mga ganun. May mga ganun silang kaisipan. But this time, itong dalawa, tinitigan talaga itong nanghihingi ng limos. Of course, yung mga nagbibigay sa akin, sabi ng lumpo, hindi ako pinapansin. Hinahagis na nga lang nila yung mga bariya na binibigay sa akin. Itong dalawang ito, tinitigan nila ako. Anong inaasahan niya? He's expecting something. He's expecting na baka malaking halaga ang ibibigay sa kanya. Talatang 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Praise God. Alam niyo po, natural sa tao. Natural sa atin, even amongst Christians, na parang po tayo yung namamalimos. We always focus on kung ano ang iniisip natin kailangan natin, what we think we need. We ask from God palagi what we think we lack, what we do not have, or what we want to have. Yan po ang laman ng puso natin palagi. Alam ko po yan, kasi minsan ay ganyan din po ako. Ako ay talagang palahingi. Nakita ko lang ang isang bata na kalong-kalong ni Brother Eddie. I asked God, Lord, pagkalooban niyo po kami ng apo. Diba? I asked God. O, yung aircon ko sakyan, bumubuga ng init, hindi lamig. Oy, palitan niyo na po yung aking aircon. Better yet, palitan niyo na po ang aking sasakyan. Diba? Magkakadugtong lahat ng inihingi natin eh. Where maasim yung nabili kong saging. Hindi, walang maasim na saging. Maasim yung nabili kong mangga. And then I'd say, I pray to God, Lord,
sana po sa tuwing bibili kami ng prutas, kailangan, pag bibili ako ng prutas, kailangan matamis para hindi ako masyadong napapagalitan sa bahay. Di ba? Wala akong masama. Wala akong masama sa paghihingi. Biro nga ng iba, and I'm inclined to believe na tama siya. Yung daw root word na pinanggalingan ng word ng Panginoon ay two words na pahingi at saka noon. Pinagsama, naging Panginoon. Every time you say Panginoon, it's like you're saying, pahingi Lord, pahingi Lord. There's nothing wrong with that. Wala pong masama. Kaya lang, ang epekto sa atin ay every moment ng buhay mo, every moment mo with God, ay yung hinihingi mo lang. Ano yung focus mo, yung gusto ko, yung nais ko, yung plano ko, na gusto kong makarating sa akin. Alam niyo po, pag ganyan ang estilo natin, ang lifestyle natin, so magpatayo na tayo ng templo. Lagyan natin ng magandang pintuan. At every day, umupo na tayo doon. And then we ask, every moment sa buhay natin, every moment natin with the Lord, hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Again, walang masama sa paghingi. Pero ang buhay ng Kristiyano, bahagi lang po yung ating paghingi. Maaari pong hindi ko may hahatid sa inyo lahat ng ibinigay na ng Diyos sa inyo. Pero alam niyo po ba, kagaya ng sabi ni Pedro, what I have, I give to you. Meron po tayong tinanggap sa Diyos na nasa atin na ang ginawa ni Pedro that time ay kanyang ibinigay. We receive something so great sa ating relasyon, sa ating Panginoon. Tatlong bagay po ang aking dadalhin sa inyo. Bagamat hindi kakayanin na may paliwanag na i-share sa inyo lahat ng dinala ng Diyos sa ating buhay when we accepted Him as Lord and Savior. Pero ito po ang aking pipiliting may hayag sa inyo. Una, mga kaloob ng Espiritu. Pangalawa, liwanag, the Word of God na nagsisilbing liwanag sa ating buhay. At pangatlo, ang pag-ibig. Kung ano ang meron akong kaloob ng Espiritu. Noong pong 2 Thursdays ago ay tinalakay po ni Pastor Art sa atin sa Team Night, ang mga kaloob ng Banal na Espiritu. Yan po ay ang word of wisdom, word of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discerning of spirits, tongues, interpretation of tongues, na nakatala po yan sa 1 Corinto 12, 4 hanggang 11. Pero kaakibat po niyan ay may mga kaloob na bigay din sa ating Banal na Espiritu. At ito po yung aking babasahin sa Roma 12, pasimula sa talatang 6. Pwede rin. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng pagtuturo. Kung pagpapalakas ng loob ang ating tinanggap, tayo ay magpalakas ng loob. Kung pagbibigay ng inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. At kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Blessed po tayo na tayo tumanggap ng mga bagay na ito na bigay sa atin ng Banal na Espiritu. Again, we did not earn it. Ito po ay bigay sa atin. Pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, paglilingkod, pagtuturo, pagpapalakas ng loob, pagbibigay, pamumuno, at pagkakawang gawa. Sa mga talatang yan, marami na po ang naihayag na binigay na kaloob na naibibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero ang pansinin po natin ang sabi, kailangan ang sabi po, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Ang ganda po sana ng talakayin lahat. Pero may panahon tayo ngayon para sa isa, sa paborito natin. Ito ay ang kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Pagkakawang gawa. Alam niyo po ba na ang mga tao ay meron silang maling kaisipan o wrong mindset patungkol sa pagkakawang gawa. Ang inaakala natin para tayo ay makapagkawang gawa, kailangan mayaman ka.
para ikaw ay makagawa ng mga bagay na iyan. Pero, kailangan palang mayaman. Sige po, bigay ko sa inyo ang sikreto para maging mayaman. Mind you, sinabi ko po, sikreto para maging mayaman, hindi para yumaman. Pastor, hindi ba pareho yun? Hindi po pareho. Ang yumaman, ang ibig sabihin, ay yung pera mo sa bangko dadami. Pero ang maging mayaman, as you are now, kung anong kalagayan mo noon, ngayon, ang estado mo ay iangat ng Panginoon. And you will know na ikaw ay mayaman. Hindi po mamuli yung sinabi niyo. Yes, guguluhin ko pa kayo. Ito po, marami pong mayayaman na sabi, ay, mayaman siya, madali siyang kausap. Mahirap namang hanapin. Diba? May mga ganyan din. Yes, they have the resources. Yes, andyan sa kanila. Pero, beyond reach sila. Sila po ba ay nagiging mayaman sa inyo? Sa inyo, hindi. Pero alam niyo po, nakaka-bless na kung minsan, yung alam mong tama lang sila na hindi mo inaasahan ng mga kamag-anak, kaibigan, minsan hindi mo expect sila yung tutulong sa iyo. Bakit hindi mo sila inaasahan sila ang tutulong? Kasi alam niyo po, kung ikaw ay nakakapagbigay, nagbibigay ka kahit walang labis sa iyong kung anong meron ka. O ikaw ay nagbibigay kahit hindi mo patanaw yung paparating na blessing, nakakapagbigay ka na, ay meron kang kaloob ng pagkakagawa. Kasi po, karamihan, kalakaran, kaya nagbibigay, sobra eh. Butal na rin eh, butal. Yan, nabibigay. Madaling ibigay yan ng maraming resources. O, nakakapagbigay because they're expecting regularly, may darating. Kaya nga po minsan, di ba, uwian nyo si nanay, uwian nyo ng pagkain si nanay. Nay, ito po yung pansit, nay, ito po yung fried chicken. Pag binuksan ni nanay yung pansit, isang platitong pansit, tsaka kapirasong tuhod or drumstick ng fried chicken. Ano po yun? Tira nila, kumain sila sa labas at pinagdala yung labis, sobra, yun ang kanilang kaloob. Pero, para ikaw ay maging mayaman is, it means that with what you have, na wala kang ine-expect na paparating, na walang sobra-sobra with what you have, and ikaw ay nagkakawang gawa. Pero alam niyo po, lahat tayo, we have enough. We have enough to share. Lagi po, may sapat tayo para may pagkawang gawa. Ang kailangan lang, kagaya po ng sinabi ng talata, gamitin natin ang kaloob. Pangalawa po, liwanag. Kung ano ang meron tayo that we can give to others, meron tayong liwanag. Ang sabi po sa mga awit, 119, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Your word is a lamp unto my feet. Ang tinutukoy po nating liwanag ay yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng guide sa lahat ng gawain natin sa buhay. Kailangan po kasi, ang ganda po ng pagkakahalin tulad ng Word of God sa liwanag. Right now, maliwanag na maliwanag. Minsan po may kwento ay, recall ko baka sinabi ko na sa inyo, if you know this story, tumahimik po kayo. Meron daw isang bata, dumidilim na, nandun siya sa tapat ng poste at may hinahanap siya sa lupa. Apparently looking for something na nalaglag niya. So, madilim na ngayon, pero dahil maliwanag yung poste, naghahanap siya. May dumating na matanda, may dumaan. Sabi niya, anak, anong ginagawa mo dyan? Hinahanap ko po yung piso ko nalaglag. Sabi niya, talaga, tulungan kita. So, tinulungan siya ng matanda, looking everywhere in that same place. Tapos, hindi nila makita. Ang sabi ng matanda, saan ba nalaglag yung piso mo? Doon po, sa kabilang kalye. Aba, ba't dito mo hinahanap? Paano ko hanapin doon? Madilim. Dito maliwanag. Truly, without liwanag. Alam niyo po, literally, kung walang liwanag, mawawala ka. Mawawala po tayo. Paano makikita ang bagay, ang direksyon, ang tamang lugar na pupuntahan o gagawin kung ikaw ay nasa kadiliman? And the word
tamang-tama po pagkahalintulad ng salita ng Diyos sa liwanag. Kung walang liwanag, laganap ang dilim, walang mararating ang sino mang naglalakad. Napakalaking pagpapala po sa ating lahat. And I'm so blessed pag may nakikita ako ng medyo kabataan na sa murang edad, you have the Word of God. Dahil napakarami ninyong maiiwasang pagkakamali sa buhay. Praise God. Yes, makakaiwas kayo sa mali. Mga kamalian, mga pagkakamaling pipigil sa magandang landas ninyo sa buhay. Mga pagkakamaling magpapatagal sa inyong lakbay, sa tagumpay na inilaan ng Diyos sa inyo. Mga pagkakamali na magdadala sa inyo ng maraming pait sa buhay. And because you have the Word of God, na andyan ang liwanag, natatanglawan ang iyong daan, ikaw ay makakapagpala sa iyong buhay. Ganyan po ang dala ng salita ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Ano po sinasabi niyan sa atin? You now have the light. You now have the Word of God. Na yes, ma-enjoy mo. Oops, may butas dyan, makakaiwas ako. Because I am guided by the Word of God. Pero ang sabi, hindi lang sa atin ang liwanag. Dapat if you have that liwanag, kailangan itanghal mo yan para mas marami ang maliwanagan. Mas marami ang makatanggap ng salita ng Diyos. At sila man makaiwas sa maling lakad sa buhay. Mahirap po na kayo ay maging masaya at satisfied sa inyong buhay na yes, maayos na lakad ko, bahala kayo, laglag kayo lahat dyan, taba kayo lahat dyan. And you know kung paano sila magagabayan. Because you have the Word of God. You have the light na ibinigay sa atin ng Diyos na nanggagaling sa Kanyang mga salita. Yan po ay dapat maabot ng marami. Alam niyo po, light literally brings joy sa atin. Nung kami po ay nakatira sa Lourdes, marami pong bahay noon magkakatabi. Paggabi, pag namatay ang ilaw, anong marinig nito? Ay! Yan. Pag nag-brown out, di po ba? Anong marinig nyo pag kahit tulog na kayo, makikigising kayo pag nagkaroon ng kuryente? Bakit? Yay! Yan. Because light brings joy sa atin. Well, hindi po ganoon sa aking example, but literally, ang liwanag ay nagbibigay po ng galak sa atin. When we are sharing the Word of God, pag yan po ay napabahagi nyo sa inyong kaopisina, sa inyong pamilya, you are sharing light. Liwanag po ang binibigay nyo sa kanila. Na sila ay makakaiwas, na sila ay mahulog sa kalidad o ma-shoot sa kanan. You're sharing life every time you share the Word of God. Kailangan po may bahagi natin. Ang sabi, ibinigay yan sa atin. God gave us His Word na dapat hindi manatili lang sa atin, kundi may bahagi natin sa iba. Mahirap iwan ang paksang ito. Ako po, 25 years po akong nasa sales and marketing. At iisa ang prinsipyo sa pagbebenta. Tamang produkto, tamang tao, tamang presyo, dagdag dyan, tamang timing. Mahirap pong mag-ahente. Kasi ang dinadala mo, sometimes hindi ka convinced na itong produkto na ito ay mahusay. Di ba? Nahiya kang i-alok. And sometimes, alam mo, sobra yung presyo. Okay itong product na to, pero kailangan ganito lang ang presyo, ay ang mahal kong ibinebenta. At hindi ka man sure na kung yung inaalok mo ay kailangan talaga ng tao na yun. Binebentahan mo siya ng water bed. Eh yung bahay niya is sakto lang sa kanya. Makukumbinsi mo siya. Talagang mahihirapan ka, bentahan siya. When you're sharing the Word of God, tiyak tayo ng iyong dala, ang iyong inaalok is something na kailangan niya. Dahil ikamamatay niya, ikapahamak niya pag hindi siya nakatanggap ng mabuting balita. You have this, and pwede mong ialok sa kanya na wala man siya babayaran. Wala siyang tiyak ka, you have the right thing that he needs, na alam mong kailangan niya, na alam mong wala namang bayad sa kanya. Bakit ka mag-aalok
aalanganin. Kahit sinong ahente, hindi magdadalawang isip na ialok ang bagay na yan, giving it for free, and knowing that they need it, and knowing na pag hindi nila natanggap ay mapapahamak, mga kapatid, yes. We are to share the Word of God. Amen. And even now, 5 seconds lang, isipin niyo sino yung kailangan niyong sabihan ng salita ng Diyos. Maging ahente muna kayo ngayon. You have something so precious that somebody really needs na walang bayad. Because Jesus paid for it. Mga kapatid, you have the Word of God. Ang bilin sa atin, yan ay meron ka. Ang bilin sa atin, gamitin po natin. Pangatlo po, ano ang meron ako? Pag-ibig. May mga samahan po na na-identify, malalaman nyo, grupo yan kasi yung mga sasakyan nila may sticker yan. Nakalagay kung anong grupo ang kanilang kinabibilangan. Sometimes, estilo ng kanilang kasuotan. May uniform sila na sinusuot pag sila ay nagkakasama-sama. Sa kanilang ginagawa, ng kanilang hilig, kung riders yan, pare-parehas sa ginagawa, na-identify sila with that, kung bikers yan, nagbibisikleta, alam natin ang kanilang interest, and they become a group. Pero kakaiba po ang iglesia. The church is different. Jesus created a group, tayo po, grupo, na ang pinakatanging bagay na mapagkakakilanlan tayo, pag-ibig. Amen. Isang bagay na dapat na matingkad na nakikita sa isang mananampalataya na kabilang siya sa iglesia ng ating Panginoon, tayo po ay may pag-ibig. Followers of Christ, kailangan ma-identify tayo kagad dahil sa ating pagmamahal. Kung anong meron ako, kapatid, meron tayong pag-ibig na dapat natin ibahagi sa iba. Sa Juan 13, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano kung kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ano po gusto natin yung pag-ibig. Kasi po ang pag-ibig, this love, buhay siya. It's a living thing. Buhay po ang pagmamahal. And napakadali niyang palaguin. Minsan po, pag may kinakausap akong kinakasal, I will ask them, but sila pakakasal, they say they love each other, but when I ask them, bakit mo siya mahal? Bakit mo siya mahal? Nakakatuwa po ang kanilang mga sagot, kasi po cute siya. Wrong answer. Kasi po maganda siya, mali na naman. Kasi po mabait, malambing, mali pa rin. Kasi po malaki na sweldo, mali pa rin yan. Hindi pa rin yan ang tama. Ito po ang katotohanan. Sa Roma 5:5. At hindi tayo binibigo ng pag-asa rito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Pag nababasa mo po ito ay ma-overwhelm ka. Imagine, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, ibubuhos sa Kanya na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. And that love is poured in our hearts. Aba, ang puso po natin, gaganyan lang. Well, example lang po, gaganyan lang. And there's so much love na ibinuhos ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. What happens? It overflows. Lalabas po yan, aapaw po yan. We cannot contain the amount of love na inilagay ng Diyos sa atin. At alam pong sinadyan yan ng Diyos para may maibahagi tayong pag-ibig, pagmamahal sa iba. It is to be shared. Anong meron ka pag-ibig, pero ibabahagi natin ang pag-ibig na yan. If you're blessed with a life partner, pagmahalan kayo to the best that you can, pagmahalan. Kung hindi life partner, your parents, ipahayag niyo ang pagmamahal sa mga magulang o pamangkin na inaalagaan na kailangan ng karagdagang tulong mula sa inyo kung hindi life partner ang kasama ninyo. Ang paglalaanan ng pagmamahal. Mga taong nangangailangan. People in need, paglaanan po natin
pagmamahal, pag-ibig, ang ating pong pagkakilanlan bilang tagasunod ni Kristo. Pwede ko po na hindi maganda na ihambing ng isang mananampalataya na humihingi dun sa lumpo na nanlilimos. Kasi po hindi tayo nanlilimos sa Diyos. Never makakahingi o hihingi ang isang tao na sabihin mong siya'y namamalimos sa kanyang ama. Kasi ama di po ba? At tayo ay anak, tayo ay kabilang sa kanyang pamilya. Yes, never po. Dahil yan ay nais at gustong ipinapahayag, binibigay ng Diyos sa atin, na tayo abutan ng ating pangangailangan. Hindi maging pulubi ang trato sa atin, kundi dahil tayo ay mga anak, tayo ay pinagkakalooban ng Diyos. Ang bilin lang po, na tayo na tumanggap, ang bilin sa atin ng salita, ay tayo ay magbigay. Kaya sa lahat po ng kahilingan natin sa Diyos, everything we ask for, lahat po na hinihingi natin, kalain ko na ayon sa kanyang kalooban, kaparaanan at kapanahunan, matugunan ang mga ito sa atin. Pero ito ang itago po natin sa ating mga puso. Let's keep this in our hearts. Ang sabi ni Pedro, wala akong pilak, wala akong ginto, kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Alam niyo po, ang meron tayo ay higit pa sa ginto, higit kaysa pilak. You have so much more. Mga kaloob na bigay ng Banal na Espiritu. Ang salita, ang liwanag na kung kanilang matanggap ay mamumuhay sila ng higit na payapa at matagumpay. Maraming pagkakamaling maiwasan sa buhay at pag-ibig. Lamang ang bilin po sa atin, bilin ng Diyos sa atin. Tayo po'y tumanggap, tayo po ay magbigay. Let us give. Sa oras pong ito ay in a few moments, isipin po ninyo, what is it? Hindi nyo man mabilang ngayon kung anong meron kayo na binigay ng ating Panginoon. There's so much. Pero isipin po natin, ano ang ibibigay natin? Let us start giving. Maraming helpless, maraming nangangailangan. Be it the light of the world, be it encouragement, be it financial help, be it time na yung ibabahagi sa kanila. Pero lahat naman yan ay galing din sa Diyos. Siyang ating ipagkaloob sa iba. Higit pa sa pila, higit pa sa ginto. I'd like to end with this. Habol ko na lang po. Sa pangangaral po, may narinig kayo ng aral na ibang tao pinanganak ang minsan, they die. Pinanganak ang 2 beses. Ibig sabihin, ikaw ay niluwal, and then na-born again ka, pangalawang kapanganakan, and you will have an eternal life. Pero may dagdag po kung isa. Kailangan pa kayong may panganak. Minsan pa, ano yung pagkapanganakan na yan? It is yung first birth, lumuwal ka. Second birth, you're born again. Third birth, malaman mo bakit ka na-born again. Of course, because of the love of God. Pangalawa, yung mga taong nakapaligid sa iyo na nangangailangan sa iyo. Then, you truly live. Na malaman mo na andito ko ngayon, una, katagpuin ko ang Panginoon, and then magkamit ako ng Panginoon. Then you live. Ang mga tao, when they discover bakit sila nandito ngayon, doon lang nila mararanasan ang tunay na galak, tunay na payapa, tunay na sigla sa kanilang buhay. Amen po ba? Let us bow our heads and pray. Tuloy nga po, Ama, na sometimes, puro hingin kami sa inyo. Lord, yan po ay bunga ng aming pagtitiwala sa inyo. But then again, Lord, kami po ay humihingi sa inyo ngayon ng gabay. Na kami po ay patnubayan na sa lahat ng aming tinanggap, sa lahat ng inyong kaloob,
Panginoon Diyos, kami po ay matutong magbahagi. Kami po ay matutong magbigay. Marami po ang tao sa mundo na umaasa sa amin, naghihintay. At alam po namin, O Diyos, ang iyong mga anak, ang iyong mga gagamitin sa pagtugon sa mga pangangailangan, kahilingan o sitwasyon ng mga taong nakapalibot sa amin. Na kami magsilbing liwanag sa kanila, O Diyos. Tulad po ni Juan at ni Pedro, maaaring wala po kaming yaman. But Lord, kung anong meron kami, aming pong ibahagi sa kanila. Patubayan niyo po ang bawat isa sa amin in our journey, O Lord God, in our journey in life, na isang mabungang buhay na umaabot sa buhay ng ibang tao. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin. Ay, natin po kayo, kung tayo magpurin sumamba sa ating